to immerse in your holy presence, knowing that you are here among us, to lead us, Lord. Thank you, Lord, for making this place holy by your presence. Thank you, Lord. Hallelujah. Nawa, Panginoon, sa oras na ito, Lord, ay hindi lang ma-enjoy ang iyong presensya, pagkos, Panginoon, ay maranasan po namin ang Lord, ang tangible presence ng iyong banal na Espiritu. Siyang nagbibigay kalakasan, nagbubukas ang aming kaisipan at ang aming pangunawa, Panginoon, upang lalo ka naming makilala at na kami ay mapalapit sa iyo habang ikaw ay lumalapit sa amin. Salamat sa iyong pangako, Lord, na hindi mo kami iniiwanan at pinapabayaan. Kung kaya, Lord, ano man ang sitwasyon ng buhay namin, kami po ay nananampalataya na ikaw ay lagi namin kasama. Amen. Kasama ka namin dumadaan sa lahat ng pagsubok sa aming buhay. Kung kaya, Lord, kami patuloy na nagkakaroon ng lakas, Yes, God. Lord, at buhay na pag-asa Amen. na sa huli, Panginoon, ay kami laging nagwawagi. Thank you, Lord Jesus, for your promise and for your word that, Lord, your word that remains forever. Amen. Ama, maraming salamat po. At sa aming pong pag-aaral na yung salita ng Panginoon ay hindi po kami patuloy na gawayan. At hindi lang po namin maunawaan, kundi hayaan po, Lord, na ito ay may tanim sa aming pong puso at maging bahagi ng aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord, sa katapatan po ninyo na hindi kayo nagsasawa, Panginoon, na kami ay hubugin Amen. ng ayon sa iyong anyo. Amen. Maraming salamat. Kaya, Lord, tulungan mo kami na kami ay lalo pang magpasakop sa iyo upang ang iyong kagustuhan sa buhay namin ay magkaroon po ng katuparan na ito, Panginoon, ay Lord, lubos na mangyayari, Panginoon, hanggang sa dulo, Panginoon, hanggang sa muli mong pagbabalik. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name. Amen. Today is the first Sunday of the year. Yes. Amen. Hallelujah. At nais ko lang bigyan ng theme siguro is about, God's faithfulness. Amen. Sa kanyang kabutihan, sa kanyang, sabi niya kanina, binabangin natin, God is great. Ano po ba ibig sabihin ng great? Dakila. Siya ay dakila. Amen. Bakit siya dakila? Sapagkat siya ay mabuti. Bakit siya mabuti? Sapagkat siya ay isang Diyos ng pagmamahal. Amen. At alam natin na lahat ng ginawa ng Diyos ay nakakonfine po sa kanyang nature na kung saan siya ay isang pagmamahal, mapagmahal na Diyos. At ang kanyang pagmamahal, sabi nga sa Bible, it never fails. Amen. And endures forever. Amen. It endures forever. So, yung pagmamahal ng Diyos hindi rin mabago. Magmula, hindi pa tayo lumilis sa mundong ito, ay siya na yun, mapagmahal na Diyos. At alam po ba ninyo na gusto niyang ilaan yung pagmamahal na yun
Inisip niya, pinlano niya, kung paano niya gagamitin yung pagmamahal na yun. Amen? So, alam po ninyo na yung po ating tinatamasa ngayon, ano man sitwasyon mayroon tayo, huwag niyong isipin na kayo ay pinabayaan. Huwag niyong isipin na kayo ay iniwanan. Sapagkat ang pangako ng Diyos ay nananatili. Ang iyong appeal niyo sa mundong ito ay hindi po isang aksidente. Amen? Your being here, your existence, your coming to existence is not a product of accidents. Amen? It was purposely done by God. So, kung pinurpose ng Diyos, ano man sitwasyon ang dinatnan natin sa mundong ito nung tayo pinanganak, kung sino mang saan sa mga magulang po natin, hindi naman natin kaya piliin ang kung kanino tayo papanganak, di po ba? Walang pwedeng pumili sa atin. Sapagkat yun ang pinili ng Diyos. Amen? At mayroon tayong kanya-kanyang role sa kanyang eternal, yung big eternal, sabi nga is universal plan. And praise God, that's why He created the universe. Amen? Because we are the universal people that God has in His mind. Nasa kaisipan na tayo, at even before na tayo po ay nilikha, ang kanyang pagmamahal ay nakatuon na sa atin. Imagine, He thought about it, hindi po ito isang iglap lang, naisipan niya, ginawa niya. I believe that even before He created us, before He started creation, ay na-conceptualize na, nabuo na sa kanyang puso at kaisipan ang tayo. Amen? Kung ngayon alam nyo, perfect na nung pagkatapos po ng ilahad ni Lord si Adam, wala pa si Eve. Inilahad niya doon sa kung saan sa garden, di ba? Ay kompleto, perfecto, walang bahid, di ba? Pero dahil sa pagmamahal niya, na ibinigay niya ang kalayaan sa atin, na pagharihan yung ating pong sariling pagpapasya, amen, ay kanyang nilimitahan yung kanyang kapasidad bilang Diyos sa buhay natin. Amen? Bakit? Gusto niya kasi mayroon siyang, dapat may reciprocity yung ating relationship. Hindi one-sided. Amen? May reciprocity. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, tayo ay nagre-responde, hindi dahil pinensa tayo. Nag-responde tayo sa kanyang pamamahal dahil kagustuhan natin. Amen. Alam niyo ba na kahit sa pag-aasawa ko, di ba, mayroon yung mga arranged marriage, bisa talagang pwersahan. Alam niyo, walang nagbubungang maganda, di po ba? May nangyayaring gano'n, naging bumubuti. Pero, kasi pagkapwersa walang di ba, parang kumbaga walang romance. Alam niyo ba na yung ating relationship kay Lord ay isang romance? Amen. Yung Song of Songs, nandun po doon. Romance ang ating relationship sa Kanya. Kung persahan, walang halimbawa, meron kang, alam niyo sa mga pets na lang, may mga tao ng pepet ng yung alam niyo electronic machine. Di ba yung mga robot? Walang masyadong joy. Kasi kung ano yung pinrogram mo lang doon, yun ang gagawin niya. Pero alam niyo ba na yung buhay, yung pusa, aso, mga di ba? Nagbibigay ng joy sa mga tao kasi although kahit natin train yun, pinipili pa rin ng aso na sundin siya. Di ba? May mga mood din yan. Minsan disposable dahil
Parang ganun, ibig sabihin, pagka, how much more na tayo na nilikha ng Diyos na kawanis niya. That's why He created us in His image and likeness. So that He can have this reciprocity of relationship. Pati po yung intelligence. Alam po nung hindi pa nagkakasala ang tao, walang limitation ang kayang isipin, gawin ng brain natin. Don't you know that ang ating pong brain, because of sin, ay 10 to 12% lang ang na-utilize dyan. Yeah. 10 to 12%. Imagine, kung alam niyo ko yung isang buo ganun lang, portion lang yung nagagamit, sapat lang yun para magamit natin ngayon. Pero nung panahon ni Adam, na hindi pa nagkakasala, fully functional po yun. That's why, normal na sa kanya, yung pinaka-genius ngayon, pinaka-mataas na matalino na ngayon, ay wala sa kagalingan ni Adam. Kasi fully functional siya. Bakit pag-create si Lord ng buo? Hindi naman gagamitin. Kasi initially may gamit yun. Kaya lang napigilan dahil sa kasalanan. At alam ng Diyos dahil sa kasalanan, kung magagamit ng tao lahat, ay magiging parang Diyos din siya. Amen? Bakit tayo na pupunta sa topic na ito? Kasi gusto ko lang ipaalam sa inyo kung ano tayo sa Diyos. Amen. Kasi ma-appreciate mo yung sarili mo kung gaano-ano ba ang pagtingin sa iyo ng Diyos. Amen. Sa karamihan pong relihiyon, ang tao, ang alam nila na tingin ng kanilang sinasambang Diyos sa kanila ay napakaliit. At the mercy doon sa Diyos na sinasamba nila. Pero praise God na hindi tayo tinatrato ng ganun. Although God is merciful because of our shortcomings, kasi nga nagkasala na tayo, pero hindi yun actually umiira. Yung mercy, it comes in every way. Pero ang tingin ng Diyos, hindi po tayo ganun kaliit sa tingin ng mga tao na hindi na naniwala sa Diyos. Yung nasa mercy. Hindi, naklaan ng batas ng Diyos dahil sa kasalanan para malaman natin na nagkakasala tayo. Maging aware tayo, di ba ba? Pero, imagine ang Diyos mismo, ganun tayo kahalaga, na para mabawi tayo, ay pinuntahan tayo dito sa lupa. Naging tao rin siya. Para maintindihan natin ang pagmamahal. Para maintindihan natin ang kabutihan ng Diyos. Para maintindihan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Para maintindihan natin na may Diyos tayo, may Diyos na nagmamahal sa atin. Amen. Amen. So, at purihin ng Panginoon, namatay siya for a purpose also. Para maging available yung buhay niya para sa atin. Amen. Amen? See, pagka hindi siya nagkatawang tao, hindi siya namatay, muling nabuhay, hindi siya magiging available, hindi siya pwedeng pumasok sa atin. Amen. So, God went through that length and sufferings for us to be saved. For us, para yung ating pong path ay maibalik doon sa tama. Amen. At makatungtong tayo sa plano ng Diyos at para makarating tayo sa sukdulan ng plano. The eternal plan of God, the consummation of the plan. Amen. So, pag pinag-usapan, gusto ko pag-usapan sa about the goodness of God. Alam niyo ba na, of course, pag pinag-usapan natin ang kabutihan ng Diyos, ay nakasali na po yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kadakilaan, greatness. Sabi nga, God is an awesome God. Amen. When you begin to know Him, you will be in awe. Sabi nga, wow. Galing niya.
And everything, see, because God loves us, and to experience the love of God, ay andun po lahat yung kadakilaan ng Diyos, isa yun sa expression ng kanyang pagmamahal. Amen. Hindi niya kasi mapapaipatupad ang kanyang mga plano kung hindi siya great. Amen. Amen. Kung hindi siya almighty. Alam niyo ba yung tao na ang dami mong plano pero incapable na tuparin yung plano na yun? Because you lack the capability, you lack the power, you lack the resources and everything, right? Pero ang Diyos, doon nagplano siya, He is more than able Amen. to fulfill every plan that He has for us. He even went to the extent of dying for us. He's capable. But, He did not remain dead. Amen? Hanggang sa manamatay siya, pinunta niya yung lugar na yon para lang tayo may ligtas. So, ang pangako ng Diyos, kaya niya kahit anong klaseng pangako na mayroon siya sa atin. Amen. He is more than able to do it. He has Amen. demonstrated na niya sa atin. So, ano pa ang pagdududa natin? Bakit pagka dumarating yung mga pagsubok sa buhay natin, tumitingin pa tayo sa iba? Hindi nyo na mamalayan yung every day, you analyze your actions. Hindi siya yung first option nyo. Most of the time. Pagka alam mo mayroon ka bang capability, nakakalimutan mo siya. Yeah. Immediately, yung kaya mo ang gagawin mo. True. Hello? Amen. When do we have to begin living by that principle that God is the prime in our life? We are all guilty of this. I'm not accepting myself. Amen. Amen. Ibig sabihin, alam mo yung basta ano ba yung action mo, kung ikaw ay 100% na kay Lord kasi, ano ba ng action mo ay lagi nakakabit ka sa buhay ni Lord? The power. You will always utilize that power. And you know, when you utilize the power of God, that is His life in you, everything that you do contributes to the building of the plans of God. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa mo, kung gano'n ang attitude mo, ay laging kaagabay mo ang Diyos at laging naidadagdag yung gawa mo, yung mga na-accomplish mo sa total na plano ng Diyos. Maliit man o malaki, ay nakakapag-contribute ka para ma-build up yung plano ng Diyos. Para ba ibig sabihin, to give you an illustration, pagka mayroon isang company na nagplano at ikaw ay contractor, di ba? Mag-build ng isang building. So, every building na gagawin mo, every material sa ginagamit mo ay para doon. Pero kung minsan ay magdiditor ka, kukuha ka ng konting materials at gagawa ka ng maliit na bahay dito sa gilid. Eh wala sa plano yun. Pag dumating yung nagpapagawa ng building, nakita niyo yung maliit na ginawa mong bahay doon na hindi na makasali sa plano. Hindi makakasama yun sa plano, gigibahin yun. In the same manner, we are called to build the kingdom of God through the church. Amen. Amen? So, kung ikaw ay gumagawa ayon sa sarili mo lang, hindi siya contribution para sa kingdom. Amen. And actually, pabigat sa kingdom yan. Because you are using resources that are supposed to be for the kingdom. Di ba? Sayang. We are wasting resources, time, and effort. Amen? Amen. So, puri ng Panginoon. Ganun po ang Diyos natin. Ang kabutihan ng Diyos is, alam niyo, ano ba yung kabutihan ng Diyos? Alam niyo yung love? Love is patient. See, God is patient. Amen. So, ikaw ba ay mapasensya? Lahat ng oras.
See, God is so patient. Alam niyo bakit? Ilang libong taon ang inantay niya Amen. Yes. para i-offer yung buhay niya. Imagine, nagkantay pa kasi, naghirap siya nakantay para lang i-offer yung buhay niya. Amen. Doon po niyo masusukat ang kanyang patience. Amen. Kung ikaw, aantay mo ilang taon para lang isang bagay na ibibigay mo lahat na wala namang para nakita na hindi na pinangangalagahan. That's how patient God is. Na kahit ginawa niya yung sukdulan na wala pang pumapansin sa kanya, marami po. Hindi po. Love is not proud. Does not envy. These are all the expression, and that is, you see, when you are not proud, you are good. Love is kind. When God is kind, He's good. Amen. When you experience kindness, it means that it's the goodness of God. When you experience forgiveness, that is the goodness of God. So the goodness of God or the love of God is actually relayed or expressed yung love ng Diyos na express sa goodness. At alam niyo ba, according to the Bible, the goodness of God is where the glory of God is. Alam niyo, in the panahon ni Moses, sabi ni Moses, Lord, I want to see your glory. So, nag-usap sila ni Lord. See, God will orchestrate events in your life so that at a certain point, you will be asking questions that God wants to let you know. Kasi hindi naman ibibigay ni Lord kung hindi mo tinatanong eh. Pero siya pa yung mag-orchestrate para lang para maitanong mo sa Kanya. Kasi may gusto siyang i-reveal sa'yo. Imagine, kasi si Lord hindi lang basta nagbibigay na hindi mo alam. Kaya sabi ni Lord, di ba? Hindi mo dapat ibibigay ang mga pearls sa baboy. Kasi ang baboy hindi alam ang halaga ng pearl, tatapak-tapakan lang niya yan. Yeah. Diba? That's what the Bible says. Yeah. So, tayo, kung hindi tayo marunong mag-istima ng kabutihan ng gawain at kagustuhan ng Diyos, hindi niya bibigay sa iyo lang kung hindi mo nalalaman. But there are times that you need it, and you don't realize it, and still God gives it to you without you realizing it. Amen. Di ba? Amen. Maraming po mga pagkakataon sa buhay natin na natatamasa natin, magigising ka na lang. Hindi ko alam yun ah. Buti na lang, di ba? Sabi mo, yun ang kaputihan ng Diyos. Kahit hindi mo hiningi sa Kanya dahil kailangan mo, kaligtasan mo, pinagkaroon ng Panginoon sa iyo. Saka mo lang ma-realize, saka ng Lord, salamat Lord. That's the glory of God. Amen. When you begin to see that and give thanks to Him, you turn to Him, Lord, thank you. Salamat kung hindi mo pala ako nila doon, wala na ako. That's the glory of God. Amen. Yes, alam nyo, the revelation ni Paul, all this. These are the expression of the goodness of God. Because He loves us. Amen. Kasi minsan, paano ba mararamdaman na ikaw ay mahal ng nanay mo, ng tatay mo, ng kapatid mo, especially ng kabiyak mo? Paano mo nalaman na mahal ka? Kahit na araw-araw sabi niya, mahal kita. Pero hindi ka naman tinutulungan. Kahit na nahihirapan ka dyan, wala. Diba? Or, kahit wala ka ng kakainin, kumakain na lang siya mag-isa. Pero sabi niya, mahal kita. Yan ba expression ng love? No. Ay, selfish. So love is something that you can experience because that is what God is, or who God is. Kaya mga kapatid, likely we talk about the love of God, and yet we are clueless
sa mga ginagawa ng Diyos na kabutihan sa atin. Sinasabi mo, mahal ako ng Diyos, pero bakit ka mahal ng Diyos? Mag-iisip ka pa, ano ba? Masama ako. Kasi ang dahil po, pag inisipin mo yung kabutihan. Think of, immediately you think of the goodness that you receive. At marami po mga kabutihan na nangyari sa buhay nyo na minsan hindi nyo i-attribute sa Diyos. Nakikita nyo pa ito, parang indebted kayo sa tao. Pero hindi kayo nagpasalamat sa Diyos. Alam nyo ba, yung mga mabubuting tao na nagbibigay sa ng pabor, galing sa Diyos yan. Amen. Kahit sila man ay hindi naniniwala sa Diyos, naniniwala, pagka ikaw ay pinaburan, galing sa Diyos yun. Amen. So, pero hindi natin na-realize. Ngayong bagong taon, tayo po'y magbagong buhay na. Huwag nyo lang isulat sa resolution. Gawin nyo na. Kasi yung resolution nyo, pagka nilagay mo sa dingding na gano'n, nakalimutan mo na yun. Yan ang gawa ko noon. At pagdating na pagong taon ulit, dinignan ko, halos wala naman akong nagawa doon sa nilista mo. Hello? Amen. Mga kapatid, seryoso pa yung pinag-uusapan natin. Hello? Amen. Are you with me? Amen. Hallelujah. Here's the passage where I said that Moses asked God, glory and goodness are bound together in God's heart. It was the relationship between God and Moses that first gave us the revelation that glory and goodness were bound together in the heart of God. It is at the center of the heart of God. So when you persistently seek Him with and in your heart, God actually sometimes maneuver you into a place where you can ask for all the things He most wanted to give you. Yan ang sinasabi ko kanina sa inyo. At ito'y nangyari kay Moses. In Exodus chapter 33, verses 18 to 23, this is a conversation between Moses and God. Moses said, I pray you, show me your glory. And God said, I myself will make all my goodness pass before you, and I will proclaim the name of the Lord before you. And I will be gracious to whom I will be gracious, and I will show compassion to whom I will show compassion. The Lord said, you cannot see my face, for no one shall see me and live. Yeah, amen. Okay? Sabi ko dito, pagka nakita mo yung mukha ng Diyos in your normal state, Mamatay ka. Hindi ka mamatay. magtuturo ka parang grabe ng purity at power ng presence ng Diyos. Amen. Kung kahit alam niyo yung mga they are taken out or vision or whatever it is, hindi sila nakapunta yung presence mo. Amen? Because that's why when we meet Him in the air, that's the time when God will give us the glorified body. The glorified body is a pure body that can stand the power of the presence of God face to face with God. Yung glorified body. Pero ngayon po, hindi po pwede. Amen? So, anong ginawa ni Lord? Sabi ni Lord, nilalagay kita yung isang cliff, yung sa isang tuktok na kung saan dadaan ako, pero tatakpan ko yung mukha mo. At pagka nakalampas na ako, at saka ako tatanggalin para makita mo yung likod ko. Amen. Pero ano sabi ni Moses? Ang tinatanong niya, I want to see your glory. Glory ang sinasabi ni
Moses. Pero sabi ni Lord, the moment I take off my hands, you will see my goodness. Amen. So goodness and glory are intertwined. Amen. So when the goodness comes to you, actually you are experiencing the glory. Amen. You are in the glory of God. Amen. Pagka nasasalo mo at na-experience mo ang kabutihan ng Diyos in so many ways, manners, amen? You experience the glory. Amen. Alam niyo si Moses, he's so blessed. Imagine, he spends time, it was 40 days and 40 nights in Mount Sinai waiting for God. At yung pagbaba niya, ayaw tignan siya ng mga tao kasi nasisiro sila. Kaya na-invento yung hood. Doon po galing yung hood. Kasi pinagtahi siya ng damit at tinatakpan yung mukha niya. Kasi nga, hindi siya makaharap sa mga tao. Grabe yung reflection ng glory ng Diyos. Amen. Wow. Amen? Amen. Kaya, alam niyo mga kapatid, kaya nga sabi sa Bible, tayo lagi magpasalamat. Amen. No matter what, because you don't realize that you always experience the goodness of God. Amen. Amen. Pagpasalamat tayo mga kapatid sa lahat ng sabi nga kahit na may hindi maganda nangyayari, mas maganda magpasalamat kaysa mag-complain, mag-murmur. Di mo ba? Amen. Ang yakit ka. Agay lahatan mo. Mga kapatid, kaya nga sabi ni Lord, you don't have to complain. Just give praise to God. Because you don't realize, alam niyo yung mga akala mo, kaya ka dumaan dyan, bakit kaligtasan mo yan pala? You don't realize it, God knows everything. That's why, whatever happens, give thanks. Amen. Kasi siya na nakakalat. And when you give thanks, then God can still open your eyes and see the good things that is in store for you. Amen. So, harap ka pasalamat. Tsaka kaya, Lord, salamat talaga. Nasa gitna ka ng pagsubok, pero wow, iiyak ka sa kasiyahan. Dahil ipinakita ni Lord sa iyo na yung pala ay para sa kabutihan. And then, you will change. Mababago ang kaisipan mo. Kasi, alam niyo yung kabutihan ng Diyos, pagka na-encounter mo yung kabutihan ng Diyos, sigurado yun, 100% mababago ka. Alam niyo yung mga hardened criminals na nag-wait sa execution, sa death row, sa tawag nilang death row, sa mga prisons. Alam niyo yung sila, death ang kanilang sentence. At mayroon silang yung highly secured lugar na sila lang yung nandoon. Pero nakakapasok, pinapayagan ng prison ang mga ministers. Of course, hindi lang Christian ang pinapayagan, Muslims, pastors. At alam nyo, may mga nasa death row na nabuborn again. At alam nyo yung sabi nila, one of those hindi lang isa lang, marami. Ang testimony nila, ganito pala ang kalayaan. It's not about the cells. It's about your spirit and your freedom in God Amen. to choose Him. Yes. So, although you are physically inside the cell, pero ikaw ay malaya. That's why they are free. They are contento na sila, Lord. Kung mamatay man ako, salamat pa rin. Dahil pagbabayaran ko lang yung kasalanan ko. Amen. Pero hindi ito may tutumbas sa kalayaan na nakantan ko sa iyo. Amen. Yun ang sabi nila. That I can be sick tomorrow, I'm still blessed. Amen. Because I will see you. Amen. I will be with you when I depart from this place. Amen? Amen. So, alam nyo, yun, dahil na-encounter niya yung goodness ng Diyos, nabago sila. Amen.
Alam niyo, kaya blessed po yung mga taong nagdadala ng gospel kahit saan. Alam niyo, iba, porque nasa death row lang, hindi na deserve. No. As long as they are breathing, there's still hope for them Amen. to be saved. They needed to hear the gospel. Amen? Hallelujah. So the gospel is higher than anything else. Amen. Of course, they still have to pay. Kasi righteousness they still have to pay for what they have. But it's a blessing na lang kapag sila ay kinumute. Amen? Pero alam niyo, may mga nakukumute. Kaya lang, pinoprotesta nung pamilya nung na-agrabyado. Pero okay lang, they are still willing to go through death physically because they know they are now alive in God. Amen. Hallelujah. So, we should want this phenomenon. It should be a normal thing to have Christianity. That we should experience this, the goodness of God every day in our lives. Amen. Hallelujah. God's passion for goodness is so strong, it changes those who come into contact with it. That's what I'm saying. David knew from his encounters with God that goodness was following him all the days of his life. And he wrote about it in Psalms 23. Amen? So, alam niyo, kinakanta natin dito, the goodness of God is running after us. Totoo po yun. You know why? Hindi naman running talaga Because the earth is filled with the goodness of God. So kahit nasaan ka, nandun siya. You can always see when you needed it the most, then doon mo na realize na you encountered the goodness of God. Minsan yung mga maliliit na bagay, hindi natin na-realize. Kala mo, ordinary nangyari lang yon. Pero alam nyo, kapag ka ikaw ay natuto na magpasalamat lagi, kahit anumang dinadaanan mo, then yung mga little things, mga trivial things na pinag-consider natin, ay mag-i-emerge yan, lalabas yan, magiging sensitibo ka sa kabutihan ng Diyos. Amen. Amen? Alam nyo, kaya lagi natin tinuturo pero ginagawa ba natin? Kaya hindi ako nagsasawa na i-release lagi. Amen? Gusto ko mapuno kayo noon ng kabutihan ng Diyos, yung kaalaman natin at hindi lang kaalaman. Alam nyo ba na ang kaalaman, kapag ka napalakip ito sa eksperyensya, karanasan, it becomes life to you. Amen. Yung nalaman mong katotohanan, tapos idadaan ka ni Lord sa experience concerning the truth na nalaman mo, it becomes reality sa iyo. At hindi na maalis sa iyo. It becomes part of you. It becomes part of your life. At kung ikaw ay lalakad sa mundong ito, lumalakad ka, hindi mo namamalayan yung naging buhay na yun sa iyo dahil naranasan mo yung katotohanan sa salita ng Diyos ay naging bahagi na ng buhay mo. You don't realize it. You exude it. Nagre-react ka, kasama na yun lagi. Amen. Halimbawa, natutunan natin dito na ang isang Kristiyano ay marunong magpatawad. Di ba ba? Amen. That's the truth. The Bible still teaches us. Pero marami pa rin sa atin, hindi pa talaga buhay sa atin. Na pagka may na-offend tayo, naglilinger pa yun. Pero alam mo yung katotohanan, kaya pinapatawad ko na. Pero after few days, nakita mo, biino, dugo naman. Hindi mo pala napapatawad. Diba? Ang pagka-actually, pagka na-remind sa'yo, mga pinsan. Diba? Realidad po yun. Pero kailangan talaga maging sa'yo. Alam niyo, pagka mag-isayo na, natural reaction mo na yun.
Na ano man, ibig sabihin, hindi pa humihingi ng tawad, tinatawad doon na sa puso mo. Because what is important is you get right with God immediately. Alam yung mahirap, declare mo kaagad. Especially, huwag mo nang, kasi pag pinatagal mo, uugat yun. At pag nag-ugat, kaya ang forgiveness na yan. Kaya sabi dito, where's that? Does that keep records of wrong? Hindi ka nag-record ng wrong. Ibig sabihin, pag may na-offend ka ng iba, hindi mo inuukit sa bato na hindi nabubura. Hindi ka ibig sabihin, pagkapatawag ka agad. Alam nyo, pagka dineclare na Lord, pinapatawad ko na siya. Nire-release ko na siya. Help me, Lord, to forgive him. Hindi na makakapag-ugat sa'yo. Pero pag kiningkin mo, at pag may narinig ka sa mga kaibigan pa na ina-affirm yung galit mo, ay dinidiligan yun. At umuugat, lumalawin yung ugat. There'll come to a point na hindi mo na kayang magpatawad kasi na umugat na eh. At alam nyo, pagka binunot, masakit na. Kasi umugat na ng gusto. O kaya, ilibaw mo sa isang sugat. The moment na nagkasugat, di ba, ang tendency, pagka nagkasugat ang tao, ginagawa alcohol o kaya ginagamot agad para hindi na ma-infection. Madaling maghilom, di mo ba? Pero pag hinayaan mo yan, tapos, pagdating pa ng gabi, hinaharbor mo pa siya. Dinadagdagan mo na infection. Kasi nabukasan din mo nakita, nagnanana. At lalo na sumasakit. At pag nabangga ng konti, ay, sensitibo ka na. Hello? Amen. Ganun po yun. Ang unforgiveness, ganun. And it will affect your life. You don't realize it. Your every decision. When you look at things, mayroon ng film. Na hindi mo na-realize yung unforgiveness. Yun. Pagka marami kang hindi pinapatawad, pagka may nagsalita sa'yo, hindi mo naman kilala, galit ka agad. Why? Kasi meron kang lens of unforgiveness. Yes, that's right. Alam nyo, nung natutunan ko yun, ang laki ginhawa sa buhay ko. Kasi wala ka na makagawa eh. Ano gusto mo? Saktan mo yun para makabawi ka? Tama, nagkasala. Pero pagka binigyan mo na sa Panginoon, right ka na kay Lord kagad. So, ang maganda doon po, pagka kinurek mo kagad yan kay Lord in your relationship, ay sinarado mo kagad ang pintuan para magkaroon ng karapatan ng chapter sa buhay mo. See? That is the goodness of God. Forgiving is the love of God. Expressed. We talk about the love of God, but we don't know how it's expressed. That's why we cannot express it. So, mga kapatid, ang pagmamahal ng Diyos ay nasa iyo. Kasi si Kristo ay nasa iyo. Amen. 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 So, kaya mo na ihayag. Amen. Yung kaisipan mo na luma, kailangan mo baguhin. Amen. Kaya sabi niya, kaya nga, yung lumang kaisipan, ang hirap eh. Patawarin mo, grabe, alam mo ba kung anong ginawa sa akin yan? Alam mo ba kung anong pinagkakalat yan? Alam mo ba kung paano kung nihura ka dyan? Ano din ang nakita yung point? Amen. Yes, you have all the right. But, forgiving is not about your right. It's about obedience Amen. to the God who has forgiven you. Amen. If you love God, that is how you react.
Because that is the teachings of God, Jesus Christ Himself. Amen. Imagine yung the woman caught in adultery. Di ba? Ang law ni Moses, the law that was given to Moses is just a reality. Pagka nakita ka, akto, adultery, stoned to death. But in the face of Jesus, He didn't do it. Sabi niya, okay, kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya yung unang babato. Tapos sabi ni Lord sa babae, woman, where are your accusers? Asan sila? Wala na, sabi niya. Sabi nga nun, go and see no more. I have come not to condemn, but to fulfill the law. Since we are the Lord Jesus Christ's disciples and Jesus inside of us, we are also fulfilling that in our lives, this mundo. That's why doon na-expand ang kingdom. Amen. When you express the love in so many ways, well, so pagka ikaw ay nagre-rejoice sa truth, that's the goodness of God. Amen? At alam nyo, pagka ginagawa mo yun, ang mga tao na-realize nila yun. At malaking epekto sa buhay nila kapag nakita nila, pag nagre-rejoice ka. I mean, in every, sabi nga, rejoicing is something that you do regardless. You have to be, sabi nga, you have to be rejoicing all the time. Sabi ni Paul, rejoice. And again, I say, rejoice. Amen. Amen? Sabi nung, give thanks, always. Pray, always, without ceasing. Sabi ni Paul. Amen? Hallelujah. So, yung mga bagay na yan, ano ibig sabihin doon? Walang masamang kalagayan. Walang masamang kalagayan. Ibig sabihin, kahit nasaan ka, ano ang kalalagyan mong sitwasyon, hindi ka pwedeng hilain pababa ng mga nangyayari sa buhay mo kasi nasa secret sa buhay mo na. You can always rejoice. Amen. You can always give thanks. Amen. You can always pray to Him. You can always worship Him wherever you are. Amen? Amen. Ang sabi nga, ang salita ng Diyos ay kahit kailanman hindi nababago, hindi nawawala. At kung ang salita ng Diyos ay nabubuhay sa iyo, amen? Walang pwedeng iharap ng kalaban sa iyong harapan para pigilan ka. Amen. Alam niyo, para kang magiging bulldozer. You are above everything. Amen? You can walk above your problems. Di ba sabi sa Biblia? Sabi sa Biblia na sa valley, sa darkness, you can go through it. Why? Because kasama mo si Lord. Amen? Kala mo mag-isa ka, no? If you're a Christian, you know that God is with you. And kung ikaw ay lagi nananampalataya kahit nasaan ka, iaahon ka ng Diyos. Dumadaan ka lang, hindi po permanente ang problema. Amen. Amen? Ang problema ay pansamantala. Of course, duwarating pa rin ang mga problema, pero lahat ng mga problema pansamantala. May hangganan yan. Pero ang pangako ng Diyos ay walang hangganan. Amen. Ang buhay ng Diyos ay walang hangganan sa sayo. Amen? Mga kapatid, kailan pa? Kailan pa natin gagawin yun sa buhay natin? Amen? Kailan pa? Ito pong bilang natin ngayon, kung gano'n ang buhay natin, kahit saan ka magpunta, manginginig ang diablo. Amen. Why? Hindi siya magkakamali na haharang sa'yo. Kasi para siyang bumabangga sa tren. Alam niyo yung train, kahit anong ilagay sa truck, tumitilapon yan.
Mga documentary na nakikita ko. Ang bilis nun din, kahit yung mga lalaking kalabaw, mga elefante, wala yun. So mga kapatid, victorious yung buhay natin. Amen. Pagka may dumadaan ng problema, huwag kang yuyuko. Yes. Para mo na sinasabing, suko na. Hindi po. May Diyos tayo na buhay. So, Lord Jesus, I am with you and you are with me and I can do this. Kaya sabi ni Lord, John 14:12, sabi niya, lahat ng ginawa niya, kaya mong gawin. Lahat ng ginawa ni Kristo nung siya ay lumakad sa mundong ito, si mismong Lord Jesus ang sabi niya. John 14:12. If you believe me, everything that I have done, you can do it. And even greater than this. Lagi ko sinasabi. Mark 9:23 ba yun? If you believe, nothing is impossible. Kung naniniwala ka kay Kristo at si Kristo ay nasa iyo, walang imposible sa iyo. Amen. Kasi siyempre alam naman ni Lord na hindi ka gagawa ng mga bagay na hindi maganda. Amen? Gagawa ka lang sa mga bagay na mga kagustuhan ng Diyos, kaya walang imposible. Kung gagawin mo ay kagustuhan ng Diyos, walang imposible. Kasi ang kapangyarihan ng Panginoon ang siyang aandar at magtutulak sa iyo. That's your anointing. When you were called by Jesus and you responded to the call positively, may kaakibat lagi na anointing. Ano yung anointing? Power. So that you can do the task that Jesus tells you to do. Amen. Ibig sabihin, lahat na ipapagawa sa iyo ng Diyos ay kaya mo. Kasi kaakibat nito ay kapangyarihan na kayang gawin ang pinapagawa sa iyo. Amen. So, hindi ka pagbubuhati ng isang tonelada kung ang binigay si pwersa ay kulang sa isang tonelada. Yeah. Kapag kami pinagawa sa iyo na isang tonelada ang bibuhati mo, bibigyan ka ng pwersa na 1.5 tons. So, kaya mong buhatin yun. Amen. Yun ang ibig sabihin ng anointing. The anointing comes with you. Whatever God tells you to do, you can do it because He has given you. Kasama lagi yun. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Hindi pa ako nakakaisang page. Sabi po Psalms 31 verse 19. Oh, how great is your goodness, which you have start up for those who trust in you in the presence of the sons of men. So there is a deposit of goodness that has you or your name on it. Ibig sabihin, meron na nakaraan sa atin na kabutihan na para sa atin. Kahit saan ka magpunta, dala-dala mo yun, nakasunod sa iyo yun. No wonder, sabi ni David, goodness always follows me all the days of my life. Kasi kasama yun sa package nung tayo na born again, may kaakibat ng goodness. Ibig sabihin, when you go turn to this way, you experience the goodness. When you go straight, ma-experiencing goodness. That's why you become conscious. Dapat conscious ka dapat sa mga kabutihan ng Diyos para ikaw ay laging nagpapasalamat. Amen. Hallelujah. Hindi huwag nating baliwalain. Kahit maliit na bagay, nagpapasalamat tayo. Amen. Amen. Kahit na nasa isip ko, lechong baboy ang ulamin mo ngayon, pero nakalagay dito yung magpasalamat ka pa rin. Amen. Hello? Amen. Kasi bandang huli, makakatikim ka pa rin noon. Amen. Pero pasalamat ka ngayon. Amen. Amen. See, when you practice this, it will happen. Amen. God knows the desires of your heart.
So when you delight in Him, Amen. then He will give you these desires. Amen. Thank you, Lord. Amen! Amen. Kaya nyo ba rin sa oras? Hallelujah. Okay, ito na lang. Goodness is the true hallmark of every disciple. So, ibig sabihin, pag lang tayo nag-aaral ng goodness, dapat ang ating buhay ay source ng goodness din. Yes. Amen. Dapat mabuti ka sa kapwa mo, mabuti ka sa asawa mo, mabuti ka sa kapatid mo, sa magulang mo, Amen. sa kaopisina mo, sa lahat. Di mo ba? Amen. Yung nakakasabay mo sa kalye, kasama ka kaupuan mo sa train, dapat mabuti ka. Baka dito ka lang sa church. Mabuti. Oh, sorry po. Pero pagka nasipo ka lang konti doon sa train, tapos, kung may bala yung nasa isip mo, ang tatad na yung kasama mo. So, dapat nag-iba din sa atin ang goodness because that is the true hallmark of every disciple. So, God wants you to live in such incomparable goodness. It changed everyone that you come into contact with. So, sa pamamagitan mo, maraming mababagong tao dahil sa kabutihan ng Diyos sa pamamagitan mo. Amen? Goodness creates a radiance of Christ that affects people. And that is the true hallmark, goodness. So, of course, kung nakatira si Lord sa iyo, nabubuhay si Lord sa iyo, dapat ang umaapaw sa iyo, ang naihahayag sa kilos mo, sa salita mo, sa isip mo, ay kabutihan. Amen. Di ba pati sa tingin, alam ba may tingin na mabuti at may tingin na hindi mabuti? Yes. Totoo yun. Di ba? Hindi ka uminig na, di ba? Pero pagka nakarinig ka ng salita, hindi mo gusto. So, ibig sabihin, lahat ng mga diyan, mga yung, how do you look at people? Physically, yung literally. Speaks a volume. Speaks volume. Kahit nasaktan ka na. Of course, hindi yung intention na sinusunto ka na. Kailangan i-depend rin sa sarili mo, di ba? So what I'm saying is, even ganun din, may iba sila ni Pastora na nabangga nga sila, kasalanan pa yung bumangga. Bumaba yung driver, yung pastor yun, di ba? And then tinignan niya kung nasaktan yung driver na. Alam niyo ba na yung driver na yon at yung pamilya na yon na nakatawag na born again nila dahil sa inasal ng pastor. Amen. Kasi kadalasan, pag lumabas yung nabangga, kukuha ng pamalo yan, di ba? Kamuntik mo ako pinatay. Pero siya hindi. Yun ang killer. Killer ng old life. Amen. Giver ng new life. Galing eh. That's the kind of attitude. Amen. Kasi may goodness in Lord. Yun dapat na pairalin natin. Kaya we are all enrolled in this school. Changing from glory to glory. Amen. Okay. Amen. Next time, wala tayong quiz. Anyway, before I close in prayer, next week, mayroon akong ibibigay sa inyo. I encourage you to read the Bible. Read the Bible from cover to cover in 1 year. Amen. Okay? So may schedule. Magbibigay ko ng, titignan ko ng magandang plan. Kasi dapat yung mixed eh. Old, new, tapos may Psalms. Yeah. Amen. Amen. So, sa isang araw, may babasahin kang Old Testament, merong New Testament,
and then Psalms Amen. and Proverbs. Wow. Amen. Amen? Amen. So, dapat everyday yun. Amen. Kasi, I bet, hindi pala maganda yung bet. Alam ko na marami sa inyo hindi pa nababasa yung buong Biblia. Yes. Alam niyo kung mayroon kayong physical na Biblia, may mga lugar doon na hindi pa mahirap pambuksan kasi nagkadikit-dikit na. Dahil hindi na bubuksan. Pero dapat kasi, throughout our lives, we should read it every time. Amen. Para bang lumilipad ka at makikita mo yung buong picture. Amen. Kasi pagka may pinasa ka dito, mahirap mong intindihin kung hindi ba alam yung buong picture. Yeah. Alam mo yung puzzle? Di ba yung puzzle, meron kang pinagkukopyahan na picture? Di ba? Yung binubuo. Yes. Ganun po yun. Basahin mo yung Biblia na buo. Every time, babasahin mo. Habang binabasa mo, namumuo yung picture. So may pag pinag-aaralan ka na, pag pinag-aaralan ka ng scripture, verse, you will begin to understand where you will put it. May ilalagay mo sa perspective, sa tamang context na tinatawag. Yeah. Amen. Kasi marami mo sa Biblia, kung hindi mo marami yung buong picture, out of context, literal lang interpretation mo, out of context naman. Ibig sabihin, hindi pala yun ang ibig sabihin mo. Amen. But if you know the book, if you see the book, parang bird's eye view, then you begin to know, dito pala yun, doon pala yun, doon pala yun. Pagka nakita mo yung piece na yun, kasi alam mo yung buong picture, alam mo kung saan mo ilalagay. Of course, sometimes magkakamali ka, kasi halos pareho lang. But, mayroon kang idea kagad. Amen? Amen. So, ilang taon na kayong Christian? Kung hindi nyo pa nababasa lang mo, it's time that you would read the Bible. Amen. You know why? Because ang secret talaga is the Word of God. Amen. Ang pinag-uusapan po natin dito, napanood lang dito. Amen? Sa salita ng Diyos. So, when we hear somebody preach here, because you have read the Bible, you begin to appreciate because you can relate ka agad. Amen. Alam niyo, gano'n yung ginawa ko nung bago pa lang ako. On my first 3 months of Christian, that is what I did. Sayang, hindi ko ipagpatuloy. Siguro, I've read the Bible 4 times lang in my life, in my Christian life. Pero sabi ko, nag-umpisa ulit ako ngayon. Mas maganda kung natapos ko lang po, in less than 1 year. But, for yung mga mag-umpisa pa lang, gawin natin. Will you? Amen. You have to spend time Amen. Para bang puhunan yan. Yeah. Para sa buhay natin sa spiritual. Hindi mo ba? Yes. Amen. Okay? Amen. So, I will suggest, siguro magkakaroon ng mga 2 or 3 options, but let's see. Amen. Kailangan kong tignan yung pag-usapan namin ni Pastor, yung plans. But anyway, I encourage you. Amen. Amen? Para susunod, yung iba naman mamamangha sa iyo, ang dami mong alam. Pero hindi na po natin ito pinapasikat. Yeah. Amen. Sila lang namamangha, pero tayo, nagpapasalamat na tayo sa Diyos. Amen. Amen. Let's pray. Thank you, Lord. Father, we're so thankful once again na napakabuti mo sa amin. Salamat sa iyong salita at sa iyong kabutihan na lagi po naming kaagapay, na lagi po manaming dinadagdan, na lagi po naming kasama kahit saan kami paparoon. At salamat din, Panginoon, sa mga tao, mga bagay na ginagamit po ninyo, sa mga anghel na inyong tinatalaga upang tunay nga na maranasan namin ang kabutihan mo. Salamat, Lord, sa mga kapatiran na Lord, even intentionally or unintentionally, na ginamit po ninyo para mapabuti ang buhay namin. Maraming salamat sa mga taong, Lord, nagbigay talaga ng effort, ng resources, naglaan, Panginoon, ng panahon upang
matupad ang mga kagustuhan mo sa bawat isa sa amin. Lord, thank you, Father God, for everything that you have done in our lives. At sa nakaraang taon, Panginoon, nagpapasalamat po kami Amen. na tunay nga when we look back, ang dami mong ginawa sa amin nang hindi po namin na-realize na ikaw ang gumawa. Pero ngayon, Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon. We just give you thanks for everything, Lord. We are so grateful on everything, Lord. Hallelujah! Thank you, Jesus! Hallelujah! And this new year, Panginoon, dalangin ko na lalo pa kami patnubayan, Panginoon. Lalo, gusto po namin na ikaw ay lalo makilala namin at mapasa amin lahat ng mga pangako mo. Na maranasan namin ang mga pangako mo sa bawat araw, Panginoon. Maraming salamat, Lord. At Lord, we just embark on this reading the whole Bible. Help us, Lord, Yes, Lord. and help us choose the right plan for us. Amen. At hayaan mo, Panginoon, na Lord, magamit mo ito sa aming buhay para sa ganon ang iyong iglesia, ang iyong kakaharian sa mundong ito ay lalo pang umusad at umusbong pa, Panginoon, at lumago pa ng lalo, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At Lord, firstly, Lord, hayaan mo na iyong kaharian ay masakop ang buong pagkatao namin. In the name of Jesus. Amen.